Magandang araw, mga kababayan. Nandito pa rin po tayo sa Dubai at ang makakasama po natin ngayon si Ma'am Joyce. Kung may problema kayo sa visa at kung pagbili ng ticket, papunta ng Dubai, si Ma'am Joyce. Lisensya sa pagninegosyo. Kung kayo magninegosyo at kailangan ng lisensya. Ma'am Joyce, maraming salamat. Thank you for having me po. Okay. So, umpisahan natin yung kwentuhan sa childhood mo. Yes. Saan ka pinanganak at saan ka lumaki? Tell us about your childhood. I grew up in the Philippines. I was made in Baguio, pero born and raised in Tarlac. So, our life was simple. We don't have much, but we have each other. Okay. At an early age, I came to know already na mahirap palang buhay. Okay. Yeah. So, we experience yung kailangang pagkasahin kasi kung ano yung meron, ipagpasalamat kung ano yung meron. We have single income family. So, si daddy lang o Yeah, mami? si daddy lang. So, pero nakita ko rin how my mom hustled to help out. So, while she's taking care of us, bali 5 kaming magkakapatid, she's also doing her best to hustle and help dad for, for the finances. Okay. Na-experience din namin yung mga mag-promissory note kasi late ang salary, mga ganyan. So, at an early age talaga, I came to know na mahirap ang buhay. Yeah. So, I have to strive harder bilang panganay. Yeah. Ano yung pangarap ng batang Joyce nung maliit ka pa? Ano pangarap mo? Makapag-aral kasi sabi nila, yun nga daw yung way to success. Okay. Lagi ding sinasabi ng late father ko yan na you have to study kasi nga, it will prosper your life or something. Kung makapagtapos ka. Yes, pag nakapagtapos ka. So, pag-usapan natin, honor student ka ba? Medyo lang. Mahirap din palang mag-aral. Okay. Oo, hindi mo kinarir masyado. Yeah, hindi ko kinarir masyado pero nakapasa naman. Okay. Yeah. Yun ang mahalaga, di ba? Yes, yes. At nakagraduate si Ma'am Joyce. Nakagraduate naman sa Saan eskwelahan ka nag-aaral? sa St. Louis University sa Baguio. Okay. Bachelor of Science in Information Technology. Galing. Yes. Okay. So, pag-usapan natin, yung unang trabaho, sa Pilipinas ba to o Dubai agad? Sa Pinas, briefly for 2 years, nagtrabaho ako sa DNR. May project sila before. And after that project, Government employees? yeah, government employee. Okay. Although contractual lang. Okay. Yeah. Oo. Di ba sabi ng iba sa Pilipinas daw, 3 klase lang yung mayayaman. Kung hindi ka negosyante, mayaman ka. Ay, kung negosyante ka, mayaman ka. At tapos yung pangalawa, celebrity. Malalaking kumita yan eh. Yeah. O, tsaka sama na yung mga basketball players kasi mga malalakas kumita. Ang pangatlong mayaman daw, government employees. Ikaw, naka-experience ka ng 6 months contractual, 2 diba? years. 2 years. Sa government, as a government employees. Ano yung mga bagay na natutunan mo as a government employees? Actually, yung work ko before is parang community service din siya. Okay. Kasi may project ang DNR sa Itogon, Benguet. We do the reforestation of the mountains. Kasi nagkaroon before ng deforestation kasi mayroon silang project na tawag doon sa dam na yon. So, yun. So, okay. So, hindi kayo nangungontrata ng mga tulay? No. No. Actually, many years ago na to. So, baka hindi ganun before. Okay, that was a joke. Yeah, But yeah. just for the records. I was Yes. just lighten this up a bit. Yes. Okay. So, yun. We monitor kung ginagawa ba nila yung mga projects na binibigay ng DNR sa kanila. Okay. So, we work hand in hand with the LGU to monitor the project, livelihood projects. Like, kung nagtatanim ba sila ng pine trees or they also do some small scale mining if it's still, within the tamang pamamaraan or something like that. Yeah. So, siyempre, first job mo yan di ba? Yes. Kung may bagay ka o natutunan ka sa pagtatrabaho ng 2 taon sa government, di ba, sector, na naging bahagi ng success mo ngayon, ano yun? Siguro yun yung pakikisama sa yung mga colleagues and also sa ibang stakeholders ng work mo. Galing. Yes. Galing sagot. Okay. So, nung bata ka, pinangarap mo mong pumunta sa abroad or accidentally dumating lang yung pagkakataon? Paano ba? Paano nangyari sa'yo? I think most of us yata ang dream natin is trip around the world, ganyan. So,
Dubai was not the plan, but it happened. So, okay. So, paano nangyari? Oo. I have a friend, si Jasmine, shout out. Oo, okay. Yeah, I came to know, and Jubel also. I came to, batchmates ko sila sa college before. Uh-huh. So I came to know na nandito sila and they're working. Uh-huh. So during that time, hindi rin sure kung i-renew ba yung contract namin na part ng project nga. So I said, why not just try Dubai? Right. Diba? Yeah. Okay. I heard a lot of things, good things about Dubai. Mhm. So sabi ko, why not? Oo. Why not? Siyempre, dapat ako rin. Parang ganun. May Burj Khalifa na ba that time nung pumunta ka? Ah, Nakita mo na, hindi pa? Under construction pa mostly ng mga roads before. Okay. So, talagang, Wala pa. ilan taon ka na dito sa Dubai? More than 10 years na. Okay, 15 matagal na. years. So, ilan taon na ba yung Burj Khalifa? Hindi ko kasi alam. Matagal-tagal na rin, 2009 ba? Okay. So, dumating ka na dyan siya? Wala pa? Wala pa. So, Under construction, yeah. Okay. So, hindi pa nakikita yung mga ilaw pag Yeah, nagpa-fireworks. Wala pa. Yes. Akala ko, kasi pupunta ko doon, ganda nun. Di ba? Akala ko ganun. Okay. So, nandito ka na sa Dubai, yung hirap na pinagdaanan mo, kasi obviously, sabi ko, ang mga kadalasang problema o challenges pagdating dito, maaring maganda yung kwarto mo sa Pilipinas. Pagdating mo pala dito, oh my goodness. Hindi pala gano'n yung expectation kasi, di ba? Alam naman natin yun. Lahat, karamihan, na swerte ka daw pagka hindi ka dumaan doon. Yeah. Ikaw, tell us about your experience. I started with 1,650 salary, believe it or not. So, maliit yun. Kailangan mo siyang pagkasyahin. We shared a room. Mga 6 to 8 people are sharing the room just to save rent. And of course, your other expenses as well. So, maliit talaga yung salary before. Oh, balikan natin yung sweldo mo sa Pilipinas nang umalis ka. Magkano ang kinikita mo doon? Sweldo? Mas maliit na ang konti. Magkano yun? Magkano yung konti? Siguro, if I'm not mistaken, mga 10? 10,000. Oo. Nung umalis ka, which is nagtrabaho ko na ng isang taon, 10,000 pesos yung sweldo mo. Parang maliit. Parang maliit. Di ba? Minimum ba? Basta parang, I don't know. mga Anyway, 10 to 12, something like that. okay. So, 12,000 yung kinikita mo sa Pilipinas. Yeah. Pagdating mo rito, 1,600. Magkano sa Philippine money yun? Less than 20 yon. Less than 20. So, Yeah. almost double na yung sweldo mo sa Pinas, which is not a bad thing. Diba? Yeah. Okay. Experience, sa unang trabaho mo dito, anong ginawa mo? I work in a small travel agency. Okay. Yeah. So, myself and my husband now was my colleague, and we are managing this small travel agency. Okay, na rin nagmamanage. Yeah. Ano yung meron nito? Pilipino? Hindi. Ibang lahi. Ibang lahi din? Yes. Okay, so, pero yung asawa mo, Ibang lahi din. ibang lahi din? Yes. Okay. Okay, so, So, dalawa kayo nagtatrabaho. Sino yeah. yung boss? Boss mo siya o boss ka niya? Siya ang boss, pero ngayon ako yung boss. Dati ka. Dati. Galing nun, ha? Yeah. Witty ka, ha? So, Yeah. ikaw yung boss niya. Oh, no. Siya ang boss boss mo ko dati. noon. Yes. Pero nung nag-asawa na kayo, ikaw na ang boss. Ako na ang boss. Magaling. Okay. Yes. So, tell us your experience dito sa trabaho mo na to. Maliban sa dito mo nakilala yung Yeah. asawa mo. Well, maliit kasi ang travel agency. Kapag maliit ang travel agency, konti lang din kayong staff. So, natuto ako how to really manage a small travel agency. Okay. So, Kasi, sekretarya ako pang nag-a-accounts, ako ang gumawa ng visas, ako ang gumawa ng tickets. So, basically, all around ka. Matututunan mo talaga lahat. ano When you trabaho work- ni... Boss siya. Siyempre, siya yung mga nagsisales, mga marketing, yung mga ganyan. Ah. Yes. Nagmamando, as usual. Dalawa lang kayo o hindi naman? May kasama pa kami ibang Okay, okay. Yeah. PRO din siya that time. Okay. Yes. So yun, working in a small travel agency really helped me na Matutunan. matutunan, yes, at matuto ng, alam mo yan, yung fast pace talaga. Kasi nga, wala namang magtuturo sa'yo. Okay. You don't have a training, or although, nag-training naman kami how to use the system. Maganda and all actual, that. di ba? Kasi sa school, di ba? Yes, Kasi yes. yung theory minsan, pagdating sa actual, malayo eh. Yes. So, ang maganda sa'yo ngayon na experience mo to. Okay, so ang dami mong natutunan sa pagpapatakbo Yes. ng isang travel agency. Yes. Okay. Naranasan din namin yung late ang sahod. Kasi, pa-recession that time 2008, mga ganyan. So, business is down talaga. Pero, andun yung loyalty na to stay. Mhm. Kasi nga, kung lilipat ka rin naman, ganun din naman. Walang
pasahod. So, we stayed for some times until after sometimes binenta yung travel agency. Okay. So, ikaw bumili? Hindi. Hindi po. Hindi pa. Iba. Okay. So that time, nagtrabaho din po ako sa mga iba't ibang companies, ganyan. Okay. So, ang dami mong natutunan doon tungkol sa pagpapatakbo ng Management talaga. ng travel agency. Opo. Tapos ngayon, panibagong trabaho, ganun pa rin yung ginagawa mo? Iba na? Sa admin reception naman po ako. Okay. Pero mas malaking companies na siya. So, Okay. mas malaki na rin yung sahod. Mhm. Yeah. Yun. So, after sometimes, mga 10 years na siguro that time, pakiramdam ko yung mga offers ay hindi na nagmamatch sa experience and skill set ko. Okay. So, kumbaga, ang dami mo nang pwedeng gawin na may contribute sa company, pero yung sweldo parang hindi yata Yes, mukhang parang kulang. pang ano pa rin, Parang, yung baguhan ka pa rin. Oo. Ganun. So, yung pagpasok ko sa pagnenegosyo is talagang leap of faith nga na sinasabi nila na I just jump on it and I did it. That's it. Galing. Yeah. Kasi nga, walang opportunity. So, I have created one. Sabi nga nila. Yeah. Oo, totoo. So, kinaga mo muna yung medyo mababang sweldo dahil hindi ka pa handa, pero mas gusto mo pa rin matuto. Yes. That's the reason of you accepting that opportunity, kumbaga. Yes. Okay, so, nung nandun ka na, siyempre, alam mo na yun eh. Ito yung parating sinasabi, di ba, ng iba. Oy, gusto ko yung linyahin yan sa negosyo. Aaralin ko lahat yan. Pag natutunan ko lahat yan, eventually, kakumpetensya na ako ng boss ko eh. Ano yun, kumbaga, kadalasan nangyayari. Kahit sa hindi malalaking kampanya, kahit sa barbero, di ba? Tuturuan mo magupit, sa susunod na yung kakumpetensya mo na. Yeah. So, ganun naman talaga. Pero, actually, at first, travel agency din yung plano namin. Kasi nga, yun ang experience namin. Kaya lang, there was a time na medyo talagang bagsak din ng economy talaga. Walang masyadong turista and all that. So parang it's not gonna be worth it kung ipapasok mo. Ang laki din ng capital before. Na kailangan mo mag-deposit sa immigration kung kailangan mo mag-apply ng system for visa processing. Right. So, in the end, being PRO naman yung asawa ko, alam niya yung mga galawan ng mga sa mga visas nga, lisensya, Arabic din siya. Okay. So, mas madali ang communication. Okay. So, we decided na lang to start a small business setup and PRO services company. So that time, nung nag-decide kayo magnegosyo, nag-ipon ba muna? O habang nagtatrabaho, side hustle muna si business? O paano nangyari? Andyan yung side hustle pa rin, nag-agent ka sa labas. Okay. Yeah. Kasi, So habang full-time job, tapos nagsa-side hustle ng travel agent? Yes. Okay. And then, yun nga, nung walang opportunity na dumarating na medyo okay naman ang pasahod, it's just not worth it talaga. So, yun. We started our own small business. Okay. So, paano pinagandaan? Kasi very important to, no, doon sa mga gusto magnegosyo. Kasi sinasabi nila daw, pagka alam mo na yung gusto mong gawin, in other words, decided ka na yun yung gagawin mong negosyo, pero gusto mong pag-ipunan muna, di ba, habang pinag-aaralan mo. Kaya nga, di ba, hindi nga masamang, kumbaga, hindi masama talaga magtrabaho. Provided na, pero hindi mo sasabihin sa sarili mo na, dito ka na magre-retire pag nakuha ng trabaho na to kasi maganda trabaho, di ba? Kasi, sa corporate world, pwede naman talagang yumaman, di ba? Yeah. So, depende kung paangat yung position na gusto mong dalhin, gusto mo talagang maging career. Yes. Ang dami, kita mo, may narinig na ka tayo sumisweldo ng kalahating milyon daw sa isang buwan, di ba? So, ang laki nun di ba? So, baka nga may 10 milyon pang sumisweldo o baka nga mayroon pang 2 milyon sa isang buwan. So, pwede. di ba? Di ba? So, ikaw, sa akin talaga, leap of faith lang talaga. okay. No, what I'm saying, May konting savings, yes. Okay, So, doon kami nag-start. okay. Umpisa natin yung para mas malinaw na transition tayo, okay? So, sabi mo nga, nandun ka na sa second job, correct? Which is, ang ginagawa dito ay, tapos na yung travel agent. So, the actual job dito sa second job is? Sa admin. Admin works. Admin pero anong company to? Ano yung ginagawa? Briefly sa Panasonic. So okay. So, wala nang kinalaman talaga sa pagbivisa at saka sa travel. No. So, although, meron pa rin ako mga kliyente na galing dun sa sa pinanggalingan mo? Yes, na nagpapatulong Mag-ticket, sa visa, ticket. So, I still do Side hustle. Oo. Yeah. So, dun sa sweldo mo na 1,600 sa first job mo, correct? Tapos, dahil dun sa travel agent to, 1,600. Nung lumipat ka ba ng trabaho,
nadagdagan yung sweldo mo? Oo. Okay, so naging magkano na doon sa second job? 2 figures na siya. I mean, nasa 12K na siya that time. Okay, so ang laki ng jump mo ha? So Yes. 1,600 yung unang sweldo mo tama? Although yung 1,600 was the starting, Kaya tumakas naman siya ng konti. Oo, pero di ba parang in a matter of ilang taon yon? 2 years. 4 years. 4 years ka nagtrabaho Yeah. doon sa travel agent. Yes. Tapos yung second job mo, Paiba-iba kasi yung management that time. Yung Okay. may-ari. oo, so So, first 2 years and then another 2 years. okay. Tapos yung pangatlong taon, iniwanan mo na kasi nga sabi mo, ay, Fourth year. Nabenta na. Ibang management na naman. so kumbaga hindi ka umalis, you would rather, kailangan natin umalis kasi nabenta na ulit. Yes. Okay. So, pakiramdam ko that time, pakiramdam ko, hindi ko alam, baka ako lang. Parang hindi kami swak doon sa bagong may-ari. Okay. So, I just decided to leave. To live. So, Yes. tapos nag-apply ka ng panibagong trabaho, which is, yung unang sweldo mo doon sa pangalawang trabaho, nag-start ka, 12,000 ka mo? Umpisa, mas mataas na ng konti. Before na-reach yung 12. Okay. So, gradual naman. So, hindi Yes. 12,000 agad. Yes. So, magkano nag-start? From 5, and then, So, nag-start ka muna 5. Yes. Okay, so 5 bago umabot sa 12. yes. I yes. understand. But it's still at least more than 1,600. At saka, sa totoo lang, in Dubai, pag naswertihan mo yung mga companies talaga that they pay fair salaries, hindi ka masusurprise Okay. na from 1,600 to 10,000. Yeah, hindi. Kasi it's really depending on the skills. Yeah. Di ba? Kasi sa lahat ng CEO, ang ano lang naman yung mga CEO, di ba? If I'm gonna hire this particular person, and how much could you actually produce Yeah. to the Yes, company? yes. If you're producing whatever, Yeah. then I'm happy to give you the good salary, di ba? So, doon nakabase yun sa kaalaman ng empleyado. Ano ba yung ginagawa nito? Ano ba yung matutulong sa company? Doon yun binabalanse. Kasi hindi mo pwede sweldohan mo yung, di ba? Sige. Okay, so 12,000 yung pinakamalaki. Ilang taon ka nagtrabaho dito sa company? Mabilis lang. So, gano'ng kabilis? Isang taon? Kasi contract din ito eh. So, 2 years. Mga ganon. Yes, Okay. yes. So, after 2 years, Yun na yung, briefly na naman, nag-work na naman ako sa isang parehas ng ginagawa namin. Okay. Business setup and fair of services. okay. So, Pero mas mababa ang sahod. mas bumaba na naman. Yes. Okay. It was, ang idea before was, i-grow namin yung business together. So kumbaga may offer na, empleyado ka, pero pag napalago natin to, Yes. may share ka. Yes, parang ganon. Ang arrangement. Yes. But after some times, it wasn't working. So, Ano naman ginagawa nyo dito naman sa trabaho na to? The same thing. Lisensya and visas. Yes. So kumbaga, Parang ito yung... ito na yung ginagawa mo ngayon, Yes, di ba? Pero yes. ibig ko sabihin, nung pagkagaling mo dun sa isa, dun sa sales muna, di ba? Dun sa electronics ba? So, Panasonic? Panasonic, yes. Oo, iba yun eh. Ibang trabaho yun. Iba po. So, dito sa sinasabi mo sa licensing and Visas. panibagong skills mo to o alam mo na dati to? Hindi pa? Partly, yes. Kasi dun sa travel Agency, yes. na experience mo? Yes, opo. Okay. Pero, syempre, nag-start din ako sa talagang, Pinakamababa. hindi, yung talagang inaral ko siya lahat. Kasi hindi ko naman alam lahat about. Pero intentional, yung pag gusto Yes. mong gawin. Yes. Okay. So, inaral ko lahat, paano yung mga systems, how things work, how do we, tawag dito, syempre yung pagproproseso, mga ganyan. So, inaral ko talaga siya from A to Z. Galing. So, ilang kayong empleyado dito sa kumpanya na to? At that time, Oo. 6. 6. So, yung pinaka-main job mo ba, ikaw yung managerial kagad to? Manager po. Managerial na kagad. So, may chance na makausap si suppliers, si client, and everything. So, kumbaga, almost, alam mo na talaga yung in and out. Yes. gawain. Basically, yes. Opo. Galing. Pero maliit sweldo. Kumbaga sa 12,000, magkano na uwi pagdating dito? Malit na lang. Magkano? Balik sa 1,600. Hindi naman. Malit na lang talaga siya. Oo. So, magkano ngayon Hindi maliit? makatarungan, kaya ayaw kong sabihin. Anong masama doon? What was your shame for? Less than 5, I think. Okay. So, that's not bad. I mean, nangalahati ulit. Pero,
tinan mo sa akin kasi yung nagdi-disclose ng amount, kasi pag binabasehan natin yung presyo, hindi naman, kasi tinan mo, in my opinion, okay, 12,000 ako dati. Bababa ako ng 5,000. Pero yung intention mo, gusto mong matuto doon sa negosyo na to, what's wrong of me having that 5,000 offer, pero ito yung magiging gusto kong gawin to eh. Ito yung ninegosyoin ko, matututunan ko to eh. Although that was not the intention that time. What is your intention that time? Na magtrabaho lang. Okay. To manage. Help grow the company. Ganon. Okay. It's not because I want to open my own Business. company na same. No. So, managerial na maliit ang sweldo, Apo. na gusto lang matuto. Pero, Sabihin na natin ganon. oo. Apo. Okay. Galing din, di ba? Yes. Pero ang iniisip mo that time, career growth, di ba? Yes, exactly. Para sa corporate. Yes. Galing. Corporate pa rin. Kasi, Hmm. I believe tayong mga Pilipino Pag na magaling ano ka tayo na- sa, Oo. sa career. Okay. Pag OFW, career talaga, Galing. hindi business. Okay. Talaga. Kailan dumating yung opportunity para masasabi mo, oy, magninegosyo na ako? Ayun na nga po. It didn't work out. So, Okay. umalis na lang kami. Hmm. We started our own. Okay. So, ano sa tingin mo, bakit hindi nag-workout? Dahil hindi binigay sa'yo yung sweldo? O... No, conflict between the owners. Mhm. So, nagsasalpukan Nagka-clash sila. na ka talaga? Yeah, clash. So, parang ayokong maipit in between. Okay, okay. So, ilang taon mo kinagalang to? Nakailang taon Mga ka dito? 1 year. 1 year. Okay. So, nag-resign ka na. So, okay, sarili ko na lang kasi ayoko na magtrabaho eh. No, actually, before naman mag-start ng negosyo is that, nag-try muna akong maghanap ng work. Okay. But, yun nga, hindi maganda ang mga offers, walang opportunity. Parang na-force ka na lang magnegosyo. Exactly, yes. So, pero yung, obviously, magnenegosyo kayo, di ba? Dapat pinaghahandaan sa ipon. Hindi, kasi sabi nga, di ba, hindi sapat yung knowledge lang. Pero dapat sa negosyo talaga, unang-una yung knowledge. When you know, di ba? Yeah. Tapos, pangalawa daw, kasi yung attitude is very big factor daw yun sa business din. Yeah. Tapos, obviously, yung puhunan talaga. Yes, yes. So, initial investment mo sa pagtayo ng negosyo, magkano sinimulan nyo? Siguro mga 20 bill. Maliit. Yes. Diba? Kasi walang actual store, siguro lisensya na lang. Apo. Service-based naman siya. Galing. So, 20 mil dating sinimulan. Okay, what year was it? Nagsimula kayo? Bago mag-pandemic to o Yeah, after na. after ng pandemic? So, recently. So, ilang taon na kayo tumatakbo? Mga more than 5 years na. Okay. Mm. Okay. So, yung 20 mil sinimulan mo, kasama mo na si partner mo? Yes, yes. Mag-asawa na kayo Yes, nito? apo. Okay, galing. So, ibig sabihin nung kayong mag-asawa, pares din kayo nagtrabaho sa kumpanya na, isang Yes, kumpanya. yes, opo. Pati sa Panasonic, magkasama rin Ay, kayo? hindi po siya kasama doon. Okay, dito lang sa isa. Apo. Okay, galing. Pero yung boss na dito sa pangalawang trabaho na to, just for the records, hindi Pilipino. Doon siya nagbigay sa'yo ng chance na, oy, bigyan kita ng ganito sweldo. Ibang lahi. Oo, hindi Ibang Pilipino. lahi. Opo. Okay, galing. So, nag-start na kayo ng 20,000, nakakuha na kayo ng kliyente. Oo. Slowly but surely. Oo. So, Although maliit pa rin naman kami kasi nga Normal yun. husband and wife team kami. yeah. Pero kami talaga yung gumagawa ng lahat. Hindi yan. Yes. Diba? Lalaki pa yan. Yes. So, nasa survive, 5 years na ba? More than 5 years na. More than 5 years, okay. Dapat nasa success na, di ba? Kung tutuusin. Well, kung nabibigay in my opinion, di ba, yung 5 years kasi kung nabibigay na yung sweldo mo nung, kasi 12,000 ka dun sa inalsan mo, malaki-laki yun. Pero si husband, ang tanong dun, magkano ba siya bago din, yun kasi yun eh. Ang idea kasi, kung 10 years ago, may inflation yan every year, kung kumikita ka ng 12,000, how many years, whatever, di ba, na parang, add mo yung 10% every year, dapat maaring 20 ka na nga eh. Kung nabibigay na yung 20 each, well, mas okay na siya sa corporate world, di ba? Parang sarili mo pa. To be honest, yes. Yeah. But it's not always the case, Yeah. actually. So, pag nagnegosyo ka nga, up and down. So, Totoo naman yun. walang fixed salary. Totoo naman yun. Yeah. Ang mahalaga, okay. So, ano na? Although, it's good na self-employed ka. Okay. Opo. So, ito ba yung kauna-unahang negosyo mo? Opo. Si husband nagnegosyo before? Hindi. Hindi po. So, parehas kayong first yes, time? Yes. Oo. So, parehas kaming walang experience sa pagnanegosyo, walang masyadong alam. Although, we're willing to learn. Yes. And we have the idea na already. May konting knowledge na kami. Oo. Hindi, alam mo na yun. Kasi Yeah. yun yung trabaho nyo. Yes. Iniraran nyo lang yung business ng Yes, ibang yes. tao, kumbaga. So, the only problem kasi, kung kumita yung negosyo na kayo nagpapatakbo, definitely hindi yun, kaya lang minsan, di ba sabi mo nga, hindi naman nalugi eh. Nag-clash lang talaga, Yes, kaya yes. umalis. But then, anyway, so, running a business for 5 years,
I think which is, in my opinion, you are guys are already in, nalagpasan yung stages ng survival. Ando na kasi pag service-based talaga, madali lang naman. So, ang tanong lang kasi doon kung nabibigay buwan-buwan yung kinakita nyo dati. Sa corporate world, I'm sure masaya na kayo noon. Pero, di ba, saan mo nakikita yung negosyo mo papunta? Di ba? Ang ibig ko sabihin, nagsiset ba kayo ng goals in terms of business planning? Expansion-wise? Ano yung nasa plano nyo? As of now, we want to remain small. Kasi kapag small ka, small din yung overhead mo. Yeah. So, maybe we want to diversify later on. But we're just looking for that opportunity talaga. Okay. Kasi this industry also is very saturated din, to be honest. So, talaga. yeah. Ang daming gumagawa niyan. Yes. Ng ganyang parehas ginagawa. Kung nakasurvive ka ng 5 years, tapos hindi mo kinikita yung kinikita mo noon, di ba kasi sa akin yung 12,000, sa tingin ko dapat yung 12,000 nun, dapat at least 15,000 o 20,000 ka na, sa'yo pa lang yon. Tapos kung si husband, dati siyang, who knows, 15,000, maaring dapat 40,000 na kayong dalawa. Sa, pa lang yun, salary nyo from the business. Tapos yung business, kung may natitirang profit, yun yung matitira dapat. Kasi kayo lang naman dalawa empleyado di ba? So, which is sa akin, kung hindi nabibigay yun, after 5 years, it's either you have to do something new to improve, to increase the sales, or yung sinasabi mo nga, magda-divest, but then obviously, pag nag-divest, dapat aralin ulit muna kung ano yung gusto mong gawin. Kasi hindi naman, tapos pangalawa, may exit plan ba kayo dito? Parang dito yung namin, nakikita naming place to stay. Oo. Kasi di ba 5 years is isang negosyo, pag nagtayo ka ng negosyo, whatever it is, lalo pagka ganyan, kung gusto mong ibenta, may valuation yan eh. Di ba? So, tapos ngayon yung magiging pera nun, yun yung pwede mong ilipat sa ibang sa panibagong negosyo. Ang tanong, pinabaluation nyo yung business nyo, hindi pa? Ay, hindi pa po. Okay. So, ano plano mong gawin ngayon in the next few years? Actually, yun nga yung sinasabi nila na ang pagtatayo ng negosyo ay mahirap. Pero staying in business is mas mahirap. Oo. Kasi pag nagbi-bleed, ito lang, may share ko lang, di ba? May mentor ba kayo? Nagpapamentor kayo? Mentorship? Hindi po. Okay. So, sa negosyo, di ba, ito yung sinasabi madalas, di ba? Rule of thumb, pag nagnegosyo daw kayo, dapat alam mo, which is alam mo eh. Alam mo inside and out the business already. That's one thing. But running the business is another thing, di ba? So, tapos, yung pag-business kasi talaga mahirap. Ngayon, ang tanong kasi doon, pag hindi nabibigay, yung expectation mo na salary, okay lang yung sa mga buwan. Pero pag tumatagal ng taon, ang tanongin mo sarili, maging realistic ka. Teka, 5 taon na ako tinatakbo yun ng negosyo, hindi naman pwede nang hanggang dito lang yung sweldo ko. Kasi, at the end of the day, kung talagang hindi kumikita at hindi nagpo-produce at ginawa mo na yung best na alam mong pwedeng gawin, kasi may kailangan ka talagang gawin. May problema eh. Oo, pag hindi umangat yung benta, may problema. Hanapin yung problema, paano mapapaangat yung problema. Ngayon, kung ginawa mo na ulit yung hakbang para umangat yung benta, hindi pa rin umaangat, hindi para sa yung negosyo. Pwede. Pero ang tanong kasi, yung iba, gaano kahaba PC mo para tustusan. Di ba, para sa akin, kailan mo sasabihin enough is enough? Yun kasi sa akin, yun the hardest way ko natutunan yun eh. Kasi ang tagal kong sinara yung mga malilit na negosyo bago pa naisara. Tama yung sinasabi mo, kung parang nakikita ko sa ngayon, parang you're in doubt of closing it o how could I visit it? Diba? Parang paano? But anyway, so lahat dumadaan doon. Kasi sad reality daw, yun nga eh. Pag hindi ka daw nagnegosyo before, kung kauna-unahang negosyo mo, huwag mo itudo yung investment mo. O lalong against sa rules na mangutang ka sa kauna-unahang negosyo mo. Kasi malamang-lamang yan. Mauubos lang din yan. But then, anyway, so, okay, kung may natutunan ka sa 5 taong pagnenegosyo, ano yung isang magsasabing, kumbaga, dapat pala hindi ganun. Dapat pala hindi ganun. Meron yan eh. Para sa akin, walang tama o maling matututunan sa pagnenegosyo. Kasi iba-iba tayo ng perspective. Iba-iba tayo ng circumstances. So, lahat yan lessons talaga. Yun nga. So, kung may natutunan ka, ano yun? Kasi I'm sure may nakita kang something eh. 'Di ba parang sana dapat pala ganito ginawa ko dahil maaring
'di ba? Sabi ko nga, tama yung sinabi mo, I agree 100% with that na kapag hindi mo alam yung pagpapatakbo ng negosyo, saan papunta? Ang pinakamagandang solusyon, pag hindi alam, dapat alamin. Alamin, Diba? yes, alamin. So, paano humingi ng alamin? tulong Yeah, doon sa Yes. mga nakakaalam. sa mga nakakaalam. Yes. Maaring may bayad, maaring wala. Yes. Pero dapat alamin Yes. kung hindi alam. Yes, tama. Okay. So, ikaw, sa nakikita mo ngayon, alin yung hindi ka sigurado? Hindi sigurado in way na ipagpapatuloy yung negosyo, no? Still, it will continue. Oh, yeah. No. Pero, yung pagda-diversify, yun ang hindi pa sigurado. Okay, so how are you gonna paano ka mag-divest o, di ba? Diversifying the business is may capital eh. Yes. So, may naipon na ba kayo? At kasi dalawang bagay eh. When you diversify, papabaluate mo muna evaluation muna ng business, magkano ko ba pwedeng ibenta to? Exit tawag doon, pag binenta yung negosyo mo, ibebenta mo sa iba. Yes. So, tapos ngayon yung mapagbibentahan, yun yung ililipat mo lang sa kabilang negosyo. Di ba? Yes, pero yun nga, hindi, not necessarily na i-close siya to open another one. Yeah. Hindi Hindi mo talaga siya i-close, ibebenta nga eh. So, when you say ibibenta to open another one. Okay. So, Parang ibig mo sabihin ngayon, okay, we just gonna keep this going, yeah. but we're gonna start another one. Yes. Yun yung Yes. gusto mong gawin. Yes. Oh, that's fine. Okay. Yeah. So, kung Although, at this time, hindi ko pa sure kung Kung ano anong yung gusto mo. kong gawin. nasimulan Yes. na ibang negosyo. Yes. Okay. Sorry, I think I misunderstood it. But yeah, it's fine to start with that. Oo. Galing. So, anyway, in terms of sacrifices, kasi parang ang dami mo na rin pinagdaanan, di ba? Mahaba-haba na sa pagnenegosyo. Ano sa tingin mo yung pinaka-biggest challenge na talagang hinaharap mo dito sa pagnenegosyo na masabi mo, uy, muntik na to. Parang, alam mo yun, minsan kasi dumarating sa buhay yung tama bang nagnegosyo ako, nag-stay na lang ako sa corporate world. Ayun nga po, walang fixed salary sa pagnenegosyo. You will spend a lot of time. Kung before ay may oras ka na 9 to from 5, 9 to 5, tapos ka na. hindi pala pag nagnegosyo ka. Okay. Yun. And Ganda nun. And of course, kung yung trabaho mo ay ito lang, pag nagnegosyo ka, Dami. marami kang gagawin. So, Marami kang posisyon. tama. Dalawa na. Ganda niya. Yeah. That's a very good observation. Ano pa? Yes. Kailangan ding mag-network sa mga ibang kakilala para makakilala ng ibang tao, and also, syempre, kung yung mga nakikilala mo, pwede ka rin nilang bigyan ng negosyo. So, are you saying that's maybe collaborative in a collaborative way? Yes. Okay. And also, being you can also help them kung may Yeah. kailangan sila. A networking event, Yes, parang ganyan, yes. para okay. Yeah. So yun yung isang part of, sa akin, in the networking event is one of the, dapat may allocation ng, kukunin yan dapat sa marketing budget. Yes. Oo. So, do you spend money for marketing? A little bit, yes. Okay. So, kung nag-invest, kasi wala daw negosyo talaga na dapat daw talaga pag may negosyo, may marketing budget. Yes. You're never gonna be a business if you haven't got a marketing budget. Yes. Oo. So, nung nag-spend kayo ng money sa marketing, magkano, malaki na ba in-invest niyo? Hindi naman. Awa ng Diyos kasi ang negosyo namin is mostly Referrals. referral. Yes. Referral, which is So, okay yeah. naman. Okay. Good. So, giving a chance kung magne-negosyo ka, ano yung gusto mo pang gawin? Yun na lang tanong siguro. Okay. Kung sabi mo nga, magda-diversify, di ba? So, ano yung gusto mong Hindi ko gawin? sure kung food ba yan or fashion. Basta something else. Okay. Yeah. I would just, sa akin siguro, bago umpisahan, mapapayo ko lang bilang, kasi tama yung sinasabi mo eh. Ang ganda nung ginawa mo nga kasi hangang-hanga ako dun sa mga nag-uumpisa ng negosyo na alam mo dapat muna. Hindi yung, si kapitbahay kasi nagtayo ng ganito Yes. ganito. Okay, maaaring okay sa kanila. Pero alam nila yun. Ikaw, alam mo ba? Yan lang. So, siguro, I would suggest na my advice for you is, bago ka magsimula, kung ano man yung gusto mong simulan, siguraduhin mo ng alam mo. Yes. At gusto mo. Yes. Dalawa yun. Definitely. Two combinations na talagang sa tingin ko pagka sigurado ka doon, malamang-lamang, mag-survive po ulit yun ng mga 3 years. Kasi talagang yung 3 years, yung pinakamahirap Yes. sa negosyo. Swerte yung tumatama ng 1 taon o 2 taon at kumita na agad. Galing. So, mensahe. Gusto mong pasalamatan sa mga taong tumulong siguro sa'yo, pamilya o whatever. This is your chance to say thank you for them. Salamat sa lahat ng
nagre-refer sa amin, sa lahat ng nagla-like, nagko-comment sa aming social media. Just to mention my name or our name is really a big help. Kaya maraming salamat. Okay. So, promote natin yung business mo. At para at least mahanap ka nila sa makakapanood. Mayroon kaming 3 audience. Baka mamaya nangangailangan ng visa. Yung isa doon, di ba, matulungan mo. So, Yes. this is your chance. Ako po si Joyce Diakub. I'm the founder of Credible DXB, a small but mighty business setup and PRO services based in Dubai. We can help with your business setup, licensing, and visas and all other documentation needs in Dubai and across the UAE. Galing. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Thank Salamat you. din po. Thank you so much. So, anything else that you want to add onto that? Or you're okay with that? Maybe I would just say parting word na just do it. Mhm. Okay? You don't have to wait for the perfect timing. Yeah. And because it will never come anyway. Totoo yun. Yes. Diba? So, kung may gusto kong gawin, ang sinasabi mo, gawin mo Gawin na. mo na. Okay. Yes. And if opportunities don't come, make one. Okay. Create one. Yes. Start with what you have Mhm. right where you are. Okay. So whatever you want to pursue, either business or remain as an employee or a stay-at-home mom, do it with love and integrity. Galing. Opportunities will come when people knows that you are genuine, consistent, and willing to learn. Galing. Yes. And most of all, kailangan maging grateful tayo lagi and always seek the Lord's guidance and blessings. Galing nun. Pang-real na yun, ha? Okay, galing. So, salamat sa'yo. Salamat din. Salamat sa'yo, Ma'am Joyce. At least Salamat. tumama na yung pangalan mo sa bandang huli. At thank you so much. Salamat. Okay. So, ayan, mga kababayan, maraming salamat po ulit sa time at sa panonood. Sana po ay nakapulot ng aral at inspirasyon ang episode na to. At kung kayo po ay nag-enjoy at may natutunan, pakishare nyo po para mas marami pang mga kababayan natin na makapanood ng video na to. Maraming salamat po at hanggang sa muli.